Be still and trust in the sovereign God. Psalm 46:10-11, ESV. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Maraming tao ang nababalisa at nag-aalala sa dami ng problema sa mundo. Personal, pampamilya, at panlipunan. Sa gitna ng kaguluhan, tinatawag tayo ng Diyos sa isang mahalagang paalala, Be still and know that I am God. Ano ang ibig sabihin nito? Paano natin ito maisa sa buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Sa talatang ito, makikita natin ang tatlong mahahalagang katotohanan tungkol sa Diyos na dapat nating panghawakan upang magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Be still, a call to surrender, verse 10a. Be still and know that I am God. Ang utos na be still ay hindi lang nangangahulugan ng pagiging tahimik o hindi paggalaw, kundi isang panawagan upang magtiwala at sumuko sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Biblia, ang salitang Hebreo para sa be still ay rafa, na nangangahulugan ng mag-relax o itigil ang sariling pagsisikap. Maraming beses, sinusubukan nating kontrolin ang ating buhay, ngunit nais ng Diyos na ipaalala sa atin na Siya ang may kontrol. Ang pagtahimik sa harapan ng Diyos ay hindi pagiging walang ginagawa, kundi isang aktibong pagtitiwala sa Kanya. Parang isang bata na nasa bagyo, kung kasama niya ang kanyang ama, hindi siya natatakot dahil alam niyang poprotektahan siya nito. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Kapag alam nating Siya ay tapat at makapangyarihan, makakapagpahinga tayo sa Kanyang mga pangako. Sa mga pagsubok mo ngayon, may mga bagay ka bang pilit kinokontrol? Pinapahinto ka ba ng Diyos upang matutong magtiwala sa Kanya? Know that I am God, a call to trust, verse 10b. I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Hindi lang sinasabi ng Diyos na Siya ay Diyos, kundi pinapaalala niya na Siya ang may kapamahalaan sa buong mundo. Sa gitna ng mga digmaan, trahedya, at kaguluhan sa buhay, ang Diyos pa rin ang naghahari. Ang Kanyang plano ay matutupad, anuman ang mangyari sa mundo. Hindi lang Siya Diyos ng Israel, kundi Diyos ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, walang sitwasyon ang hindi saklaw ng Kanyang kapangyarihan. Sa panahon ni Moises, ang Israel ay inalipin ng Ehipto, ngunit ipinakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng 10 salot at sa paghati ng dagat na pula. Sa panahon ni Daniel, kahit banta ng kamatayan sa yungib ng mga leon, alam niyang ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bansa at Siya ang nagligtas kay Daniel. May mga bagay ba sa buhay mo na parang wala ng pag-asa? Tandaan na ang Diyos ay hindi nagbabago, Siya pa rin ang may hawak ng lahat. The Lord of hosts is with us, a call to confidence. Verse 11. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our fortress. Selah. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating laban sa buhay. The Lord of hosts. Ang Diyos ay pinuno ng mga hukbo ng langit. Siya ang ating makapangyarihang mandirigma. The God of Jacob. Isang paalala na ang Diyos na tapat kay Jacob at sa Israel ay tapat din sa atin ngayon. Our fortress. Siya ang ating kanlungan, ating proteksyon at ating kaligtasan. Isipin ang isang matibay na kastilyo na hindi mapapasok ng kaaway. Ang Diyos ay mas higit pa sa anumang tanggulan sa mundong ito. Anuman ang iyong kinakaharap, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos mismo ang iyong muog at kanlungan. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, tinatawag tayo ng Diyos na maging payapa at magtiwala sa Kanya. 1. Be still. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin. 2. Know that He is God. Manampalataya na Siya ang may kontrol sa lahat. 3. Trust that He is with you. Humawak sa pangako na hindi Kanya iiwan.
Ngayong linggo, subukan mong ipagkatiwala sa Diyos ang isang bagay na madalas mong inaalala. Manalangin at hayaang ipakita niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan at kanyang magagawa. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong paalala na ikaw ang Diyos na may kapamahalaan sa lahat. Tulungan mo kaming magtiwala, maging payapa, at ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ikaw ay napagpala sa daily devotion na ito, please like, follow and share this video. Lagi nating tatandaan ang pagmamahal ng Diyos ay pangwalang hanggan at mahal na mahal ka niya. God bless everyone.